Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Patuloy ko siyang tinitigan, gulat na gulat, habang siya naman ay nakangising aso na nakatitig sa akin. Ang kapal ng mukha mo, sambit ko ng may inis, ngunit lalo lamang lumawak ang ngiti niya. O halika na. Masaya lang ako na, sa wakas, hindi ka nadapa, biro niya, at masama ko siyang tiningnan. Alam mo, ayoko nang makipag-usap sa isang insensitibo at mayabang na tao, sagot ko habang nilampasan siya, paakyat sa aking silid. Mag-ingat sa pag-akyat. Sigaw niya na tila nanunukso pa. Lalo kong binilisan ang hakbang upang ipakita na hindi ako nadadapa sa lahat ng pagkakataon, at buti na lang, hindi nga ako nadapa. Sa isip ko, pinuri ko ang sarili ko. Paglingon ko upang hanapin siya, nawala siya. Nasaan siya? Pagharap ko muli, napasinghap ako sa gulat. Nakatayo siya ng sobrang lapit sa akin. Nagulat ka? Tanong niya na may pilyong ngiti. Bahagya ko siyang itinulak. Hindi ako nagulat. Nagkataon lang na bigla kang lumitaw kaya nagulat ka, putol niya sa akin. Masama ko siyang tinitigan, ngunit tila hindi naman siya apektado. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Tanong ko, halatang nainis na talaga. Bakit ka ba kasi laging nadadapa? Balik niyang tanong na lalo lang nagpainit ng ulo ko. Diyos ko, hindi nga ako madalas nadadapa, reklamo ko, ngunit tiningnan lang niya ako na tila hindi kumbinsido. Bago pa ako makapagsalita muli, lumapit ang mama niya. Anong nangyayari dito? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Crystal, bakit parang malungkot ka? Siya po kasi, ang kulit. Reklamo ko habang nakatingin kay Dante na tumawa lamang. Dante. Sabay taas ng kilay ni Ginang Razon habang nakatingin sa anak niya. Hindi po, mama. Hindi ko siya inaasar. Nag-aalala lang ako kasi ang konti niyang kumain at sobra ang trabaho. Kaya sinabihan ko lang siyang dagdagan ang pagkain para mailakas siya, paliwanag niya, tila inosente, na halatang imbento lang. Hindi po totoo yon. Tinatawag po niya akong lampa, reklamo ko, pinipigilan ang inis. Mama, bakit ko naman siya pagsasabihan ng ganon? Sagot niya, parang inosente talaga. Kasi sinungaling ka, balik kong sagot, galit pa rin. Hindi ako sinungaling, balik niya habang nanlilisik ang mga mata. Oo, sinungaling ka. At hindi lang yon, mayabang ka pa, sagot ko, diretsong tumitig sa mga mata niya. Naku naman, hindi ako sinungaling at lalong hindi mayabang. Ikaw lang ang hindi marunong tumingin kaya kung saan-saan ka nadadapa, sagot niyang tila kaswal lang. Ikaw ang hindi marunong tumingin. Ayos naman ako, sigaw ko. Iyan nga ang dahilan kung bakit ka laging nadadapa, sigaw din niya. Hoy! Hindi ako laging nadadapa. Sigaw ko pabalik. Sige na nga. Tama na kayo. Sigaw ni Ginang Razon, sabay tingin sa aming dalawa. Para kayong mga bata kong mag-away. O siya, Dante, humingi ka ng paumanhin, sabay kindat niya sa akin. Sorry, mama, sambit ni Dante na ikinagulat ko. Hindi ako ang hingian mo ng sorry. Siya, dahil sa kanya mo sinabi ang masasamang bagay, sabay turo niya sa akin. Ano? Hindi naman po masama ang sinabi ko pagtatanggol ni Dante sa sarili. Tinawag mo siyang lampa, Dante. Kahit sabihin nating medyo, madalas siyang madapa, hindi mo siya dapat tawagin ng ganoon. Sige na, humingi ka ng tawad, matigas ang tono ni Ginang Razon. Napailing si Dante at tumingin sa akin. Sorry, Crystal, sabi niya, tila galit pa rin. Nagsusorry ka ba o tinatakot mo siya? Maging mahinahon ka, saway ni Ginang Razon, dahilan para mapangiti ako. Mama naman, reklamo ni Dante, ngunit sinimangutan lang siya ng ina niya. Dante, mariing sambit ni Ginang Razon. Napabuntong hininga si Dante at muling nagsalita. Sorry, Crystal, sabi niyang mahinahon, kaya tumango na lang ako bilang pagtanggap. Ayos. Ngayon, magbihis na kayo. Handa na ang hapunan.
Crystal, samahan mo ako, anyaya ni Ginang Razon, sabay talikod na. Papunta na sana ako sa kanya nang marinig ko si Dante na muling tinawag akong lampa. Lumingon ako para tarayan siya, ngunit tumakbo na siya paakyat sa kanyang silid. Napailing na lang ako at sinundan si Ginang Razon. Nasa hapagkainan na kaming lahat at sabay-sabay na kumakain. Ang sarap ng pagkain nila rito. Parang laging lutong bahay na may pagmamahal. Congratulations ulit! Bati ni Sarah habang umunguya. Napatawa ang lahat sa pagiging prangka niya. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makukuha natin ang proyekto, wika ni Ginoong Razon na may ngiti. Pero nakuha niyo rin, sabat ni Sarah, may kanin pa sa bibig. Habang abala kami sa pagkain, bigla namang nag-vibrate ang cellphone ko, may mensahe na naman mula sa di kilalang numero. Napakunot ang noo ko. Magbabayad ka rin sa pagiging tuso mo. Kay. Ano na naman ito? Inilapag ko ang cellphone sa gilid, pero hindi ko na maalis sa isipan ko ang mensaheng iyon. May ideya na ako kung sino ang nagpapadala ng mga ito, malamang si Madison iyon. Pero ang mas iniisip ko ay kung paano niya nakuha ang numero ko. Napabuntong hininga ako habang pinipilit kong ituon ang isip sa pagkain, pero nababagabag talaga ako. Crystal, tawag ni Sarah. Ha, sagot ko, gulat sa pagkaalimpungatan. Nasaan ang isip mo? Ilang ulit na kitang tinatawag. Sabi niya habang natatawa. Pasensya na. Wala naman. Gusto mo ba ng panghimagas? Tanong niya. Agad akong umiling. Ayoko. Hindi ko gusto ang matatamis, sagot ko, halos masimangot. Totoo, simulat sa pool, hindi talaga ako mahilig sa matatamis, kahit cake. Tuwing kaarawan ko, hindi ako nilalagyan ng lola ko ng cake, dahil alam niyang hindi ko gusto iyon. Ha, hindi mo gusto ang dessert? Gulat niyang tanong. Tumango lang ako. Ay grabe, si Dante rin, ayaw ng matamis? Sabi ni Sarah habang lumilingon-lingon sa amin. Pagkasabi niya noon, ramdam kong may malamig ngunit matalim na tingin ang nakatuon sa akin. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman si Dante iyon. Marami silang pagkakatulad, ani naman ni Ginoong Razon. Nang lingunin ko siya, may banayad siyang ngiti. Lumingon ako kay Dante at tama nga ako, tinititigan niya ako. Ngunit iba ang tingin niya. Agad kong iniwas ang tingin ko at itinuloy ang pagkain. Nang malapit na akong matapos, muli na namang tumunog ang cellphone ko. Akala ko mensahe na naman mula sa di kilalang numero. Ngunit si Dante na ito. Tinignan ko siya, abala lang sa pagkain at hindi man lang tumitingin. Binuksan ko ang mensahe. Napakunot ang noo ko. 5 paraan para maging mas maingat at komportable sa pagkilos. Anong problema ng lalaking ito? Agad ko siyang binalikan ng mensahe. Mga paraan upang malampasan ang inis o iritasyon sa isipan. Magpagaling ka. Hindi ko na hinintay ang reaksyon niya. Tumayo ako mula sa upuan, binati ang lahat ng magandang gabi, at pumanhik na sa aking silid. Pagkapasok ko, agad akong nagpalit ng damit at nahiga. Matapos kong makumpleto ang 100 push-ups, pinunasan ko ang pawis sa aking noo at nagtungo na sa aking silid. Ngunit habang dumadaan ako, agad na nakuha ng pansin ko ang kwarto ni Crystal, nakatabi lang ng aking silid. Isang ngiti ang kusa kong naipinta sa aking labi habang iniisip siya. Isa siyang kakaiba, nakakatawa at aminado akong maganda rin. Medyo matigas ang ulo at sobrang lampa, pero galit na galit kapag tinatawag siyang ganoon. Napakakulit. Kahapon, sobrang inis siya nang tinutokso ko siya. Gusto ko sanang tumigil, pero ang cute ng mga reaksyon niya, kaya hindi ko talaga napigilang asarin siya. Napailing ako sa sarili bago bumalik sa kwarto upang maghanda para sa opisina. Pagkabihis ko, bumaba ako para mag-agahan kung saan naroon na ang lahat. Umupo ako sa tabi ni Papa at nagsimula ng punuin ng masasarap na pagkain ang plato ko. Napatingin ako sa plato ni Crystal at napabuntong hininga. Napakaliit ng bahagi ng pagkain sa plato niya, mas marami pa sigurong nakakain ang 5 taong gulang kaysa sa kanya. At halatang wala rin siyang ganang kumain. Sa tingin ko, dapat tayong mag-party. Anong sa inyo? Biglang sambit ni Ashton. Party? Para saan naman? Tanong ni Sarah na tila naguguluhan. Kasi makikipaghiwalay na ako sa'yo, sagot ni Ashton na walang emosyon sa tono. Napatawa ako, habang si Sarah naman ay masama ang tingin sa aming dalawa. Relax lang, baby. Hindi naman totoo, sabay tango si Sarah,
ngunit binigyan siya ng masamang tingin. Tumawa lang si Ashton sa reaksyon niya. Grabe ka, Sarah. Nakuha natin ang pinakamalaking proyekto pagkatapos ng ilang taon. Kaya naman sinabi kong mag-party tayo, paliwanag ni Ashton sabay halik sa pisngi ng asawa. Oo nga, magandang ideya yan. Masiglang tugon ni Sarah. Tama. Imbitahin natin lahat ng business partners, mga staff, at mga importanteng bisita. Anong tingin mo, Papa? Tanong ni Ashton. Siyempre, ipaalam agad sa event organizer para makapaghanda na sila, tugon naman ni Ginoo Razon. Nagsimula na silang magplano para sa party habang ako naman ay lihim na tumingin kay Crystal. Napansin kong parang naiilang siya habang nakaupo sa gitna namin. Parang hindi siya makasabay. Ayokong maramdaman niyang naiba siya, kaya naisipan kong kausapin siya. Habang abala ang lahat, lumipat ako ng upuan at umupo sa tabi niya. Pagkakita niya sa akin, napairap siya. Napatawa ako sa reaksyon niya. O, Lampa, nagustuhan mo ba ang bagong cubicle mo? Tanong ko. Masama ang tingin niya pero tumango rin sa bandang huli. Bago ko makalimutan, ayoko nang may pagkakamali sa office work. Kaya siguraduhin mong suriin mong mabuti ang mga ginagawa mo bago mo ipasa kahit kanino, dagdag ko habang nagpapanggap na istrikto. Akala ko matatakot siya, pero simple lang siyang tumango. Ha? Bakit parang wala siyang karaniwang reaksyon? Napakunot noo ako habang patuloy na kumakain. Habang papatapos na siya sa pagkain, tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ito at bigla siyang nabahala. Kinublit ko siya sa balikat at agad siyang napalingon sa akin na tila nagulat, pero napabuntong hininga rin nang makilala ako. Bakit parang natatakot ka? Ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya at mumiti pero halatang pilit. Crystal, ano yon? Tanong ko ulit habang nakatingin sa cellphone niya. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Wala, bagong assignment lang sa college, sagot niya, pero ramdam kong hindi iyon ang totoo. Gusto ko sanang tingnan ang cellphone niya, pero pinigilan ko ang sarili. Ayokong isipin niyang nangingialam ako sa pribado niyang buhay, lalo na sa dami ng pinagdaraanan niya ngayon dahil sa amin. Maya-maya, tumayo siya, nagpaalam sa lahat, at umalis na papuntang kolehiyo. Abala ako sa pagbabasa ng isang mahalagang file nang may kumatok sa pinto ng opisina. Pasok, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Ipinapabigay po ito ni Ginoo Ferrer, wika ng isang pamilyar na tinig kaya agad akong napatingin. Nandoon si Crystal, hawak ang isang folder. Napangiti ako nang makita siyang hindi na mukhang malungkot kagaya kanina. Kinuha ko ang file at sinimulang basahin, pero napansin kong aalis na siya. Teka lang. Pinayagan na ba kitang umalis? Tanong ko sabay taas ng kilay. Inutusan lang po ako na iabot ito. Bakit ko pa kailangang manatili? Balik niyang tanong, masama ang tingin. Dahil ako ang boss at hindi pa kita pinayagang umalis. At isa pa, may ipapagawa ako sa'yo, sagot ko na tila nananakot. Tama. Paumanhin po, sir. Ano po ang kailangan ninyo? Balik niyang sagot pero may hamon ang tingin. Ipa-deliver mo ako ng black coffee, walang asukal. At cheese pasta na rin, sabay ngiti ko ng malapad. Akala mo ba waiter ako? Tanong niya habang nakapamiwang. Hindi, pero nagtatrabaho ka sa ilalim ko at tungkulin mong sumunod sa utos ko, sagot ko ng may formal na tono. Sumusunod lang ako sa mga utos na may kinalaman sa opisina, hindi sa personal mong kagustuhan. Mag-utos ka sa iba kung gusto mong iserve ang kape at pasta mo, sagot niya habang nakatitig sa akin gamit ang malalaki at magandang mata. Alam mo bang pwede kitang tanggalin sa trabaho ngayon din? Tanong ko habang pinapalalim ang boses. Pero mukhang wala siyang pakialam. Hindi mo ako kayang tanggalin, sagot niya na may halong ngisi. At bakit naman hindi, tanong ko, sabay krus ng mga braso sa harapan ko. Kasi hindi papayag si Ginoong Razon, sabay ngiti niya ng malaki. Napatahimik ako at hindi ko agad na lamang sasabihin. Napailing na lang ako habang napapangiti. Iba ka talaga, sambit ko. Alam ko, sabay kindat niya. Sige na nga, talo na ako. Pwede ka nang umalis, sabi ko. Tumango siya at lumabas ng opisina. Ibang klase talaga siya. Matapos ang ilang minutong pag-iisip tungkol sa kanya, pinilit kong bumalik sa trabaho. Nasa kalagitnaan na ako ng ginagawa ko nang may kumatok ulit. Pasok, sambit ko habang muling tumutok sa binabasa.
Isang tasa ng kape at isang lalagyan ng pasta ang itinulak sa aking mesa. Pag-angat ko ng tingin, si Crystal ulit. May maliit siyang ngiti sa labi. Umayos ako ng upo at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Akala ko ba hindi ka tumatanggap ng personal na utos? Tanong ko habang nakakunot ang noo. Naku naman, hindi naman ako ganun kasama para hayaan kang magutom. At saka, boss kita. Siyempre, gusto kong mapasama sa mabuti mong libro, hindi ba? Sagot niya habang nakatitig sa akin. Mabuti at naiintindihan mo, sagot ko sabay simula sa pag-inom ng kape. Pwede na po ba akong umalis? Tanong niya ng mahina. Hindi pa, agad kong sagot, dahilan ng pag-irap niya. Bakit? Tanong niya, inis na. Boss mo ako at tinatanong mo ako. Sambit ko na kunwari igalit. Nagulat siya. Hindi po. May kailangan lang akong tapusin, sagot niya. Ibig mo bang sabihin, wala akong ginagawa kaya pinipigilan kita? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Imbes na sumagot, itinataas lang niya ang balikat. Tinapunan ko siya ng masamang tingin pero tila wala rin siyang pakialam. Umiling na lang ako at iniabot ang isang file. Pakisuri ito. Hanapin ang mga pagkakamali at sabihin kay Ferrer na pumunta sa akin, utos ko. Tumango siya at umalis ng opisina. Ibang klase talaga ang babaeng yon. Sa susunod na kabanata, mas lalong titindi ang tensyon sa pagitan ni Dante at Crystal habang unti-unti nilang nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng lumalalim na ugnayan, isang bagong banta ang muling lalapit kay Crystal na magpapayanig sa mundo niya. Kaya abangan natin,